Pangulong Noynoy Aquino na aabot ng mahigit 1 trilyong piso ang gagastusin sakaling maaprobahan ang 125 peso across-the-board wage increase. Ayon kay Professor Winnie Monsod, mali ang computation ng Pangulo dahil hindi raw dapat i-multiply sa 40 million na labor force ang magbebenepisyo sa hinihinging aumento. Nasa 12 million lang daw sa labor force ang minimum wage earners. Kaya 429 billion pesos lamang daw ang magiging dagdag pasahod kada taon. Pero giit ng palasyo, kahit mas mababa pa, hindi pa rin ito kakayanin ng mga negosyante. Kung pagbibigyan ang 125 pesos na dagdag sahod, posible raw magsara o mag-layoff ng mga empleyado ang ilang kumpanya. Tinatayang nasa 500,000 raw ang mawawalan ng trabaho sa loob ng 2 taon. Pero kung ang kilosang Mayo 1 ang tatanungin, 12% lamang ng kita ng mga kumpanya ang maapektuhan at hindi ang mismong operasyon nito. Bagay na inalmahan din ni Monsod dahil ang porsyentong ito ay maaaring maglagay sa alanganin ng mga maliliit na kumpanya. Naniniwala si Monsod na sa pangkalahatan ay makakasama ang 125 peso across-the-board wage increase. Bukod sa pagkalugi, maaaring ayawan din daw ng foreign investors ang masyadong mataas na labor cost. Actually, matagal na yung 125 na legislated na parang mga 10 years na ba yan? Every Labor Day, 125 pesos. Sabi mo nga, hindi pa talaga. Ang nangyayari yung cola, dagdag, sentibo, dagdag. Very 125, talagang ilang Pangulo na yan, di ba? Baka nga kung mapasa pa nga yun ngayon, baka umalma pa sila kasi hindi na siya akma sa panahon ngayon. Pero tama naman yung pag-aaral kasi parang hindi naman pare-pareho ang ano nung kita ng mga bawat kumpanya, di ba? Merong kumikita, merong hindi. So, parang hindi nga raw makakatulong yan. At syempre, gusto mo rin mag-encourage ng mas maraming maliliit na kumpanya. Samantala, ito naman po nangangamba ang COMELEC na maaaring bumalik sa mano-manong bilangan ng eleksyon sa 2013 kung hindi mareresolba ang sigalot sa pagbili sa mga precinct count optical scan o PCOS machines. Sa oral arguments po kahapon, ginit ng COMELEC na mas makakamura raw kung bibilhin ang mahigit 80,000 PCOS machines mula sa Smartmatic. Imbes raw kasi na gumastos ng 7 billion pesos para rentahan ang mga makina, aabot lamang sa 1.8 billion pesos ang gastusin ng gobyerno kapag nabili na ang mga ito. Git naman ng ilang grupo, iligal kung bibilhin naman ito dahil paso na raw ang kontrata ng COMELEC at Smartmatic. Dapat daw ay magkaroon ng panibagong bidding ang COMELEC para sa gagawing bilihan. Diferensya naman ng COMELEC, wala raw silang nilabag sa batas. Pero ay kay dating COMELEC Commissioner Gus Nagman, may problema ang bibilhing PCOS machine. Marami raw kasi mga security feature ang wala rito para matiyak na hindi madadayang eleksyon. Suwestyon niya, mas mabuti raw na CCOS o Central Count Optical Scan ang gamitin na nasubukan na rin noong 2008 ARMM election. Although itong PCOS kasi tried and tested na rin natin ang eleksyon. Diba? Kasi lahat yung nanalo dyan. Nanalo nung eleksyon gamit ang PCOS. Pabor yun sa kanila, di ba? Pero yung mga natalo, hindi din na Pero laki pala ng difference no, kung bibilhin mo siya at rerentahan. Kasi syempre pag 1.8 kung renta. Tapos 7 billion naman. Kung renta, tapos 1.8 kung bibilhin. Kaya lang yung 1.8 na yun nga, yung maintenance. Kasi hindi naman taon-taon nag-election din tayo. Saka kasama ko rin siya, di ba? Basta-basta. Samantala, nakatakda namang manumpa ngayong araw si Manila Vice Mayor Isko Moreno sa partido ni dating Pangulong Joseph Estrada, ang Puwersa ng Masang Pilipino. Bukod kay Moreno, manunumpa bilang miyembro ang 28 konsehal ng Maynila. Magkaalyado sa politika sina Moreno at Lim noong election 2010. Ayon kay Moreno, posibleng tumakbo siya muli bilang vice-alkalde sakaling matuloy ang pagtakbo ni Estrada bilang mayor ng Maynila. Ikinatuwa ni Moreno ang pahayag ni Estrada na sakaling hindi ito matuloy sa pagtakbo, si Moreno ang susuportahan niya bilang kandidato sa pagka-alkalde. Mamaya sa ating talakayan with Igan, makakapanayam natin live dito sa studio si Vice Mayor Isko Moreno. Mari po kayo mag-post ng inyong hirit na opinyon at tanong para sa kanya sa official Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/Unang Hirit o sa pamamagitan ng aming official Twitter account, twitter.com/Unang Hirit. Gamitin lamang ang hashtag na talakayan. Na talagang permanente. Nothing is permanent. Kaya talaga. Ano ba, May? Tama-tama na parang 1 year to go. So, talagang election fever na talaga tayo. Diyan na. Ayan na naman. Halos isang taon bagong eleksyon 2013 na abot na sa halos 200 grupo ang naghain ng petisyon sa COMELEC para ma-accredit bilang party list. Kabilang rito ang www.forexdealers.com,
isang grupo ng mga money changer, grupo ng mga recovering addict at alcoholic, ang Addicts and Alcoholics Carrying the Message Association o AACMA. May grupo rin ng mga gwardyang gusto ring sumabak sa eleksyon. Iba pa ito sa Ang Galing Pinoy Party List ni Representative Mikey Arroyo. Mga manggagawa naman, partikular ang mga health worker ang gustong katawanin ng singer na si Rani Raimundo. Ayon sa COMELEC, isa raw sa requirement sa pagbuo ng isang party list group, dapat underrepresented sa politika at marginalized o apektado ang kabuhayan. Dinidinig pa ng COMELEC ang petisyon ng lahat ng grupo. May pagkakataon pa ang publikong harangin ito. Inaasahang sa Hunyo ilalabas ang final na listahan ng mga party list group na lalahok sa 2013 elections. Pagalingan din yan ng mga acronym, di ba? Kailangan daw ang acronym mo. Sisimula lang sa letter A. Kung number, mas mataas ka pa. Oo nga, no? Kasi di ba parang para mas madali ka matatandaan. Kasi ganun mo, di ba? Minsan hindi mo natingnan sa dulo eh. Kaya ngayon merong ako pa, ako ba, ako na. ako na. Dapat lang din, ikaw yung na. representative nila, yung matagal nang may tumutulong din naman sa grupo. Oo. Yun nila, Kilala. basta-basta, saan galing Kumuha to? lang. Representative pala na Out ganito of the sa blue, di ba? Biglang sumulpot. Oo, driver, chuper, pero nire-represent, Hindi naman pero pala. hindi naman driver o chuper, o hindi man lang operator. Si Rani, ano i-represent niya? Mga health worker. workers. Ano ba siya? Nurse? Nurse ba siya? Meron ba siyang ano sa Ayan, hindi ko medical alam. profession? Sana kilalanin din natin sila Kasi isa-isa, para, no? ba't nagka-interest siya doon sa Doon ganung sa sector? sector na yun. Oo. Baka, di ba? Kasi medyo matagal na rin siyang, Siyang wala sa limelight. entertainment industry. Pero yun ang importante, hindi mo lang aalamin kung ano yung grupo, alamin mo kung sino yung nominees. Kasi Yes. hindi na nakalagay sa ballot kung sino yung nominees. Eto naman po sa ibang balita, tumaas po ang net worth o kabuong yaman ni Pangulong Noynoy Aquino noong nakaraang taon base sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ang paliwanag po ng Pangulo, siya na lang kasi ang solo nagmamayari ng tirahan ng mga Aquino sa Times Street sa Quezon City at dahilan daw ito para tumaas ang kanyang net worth. Natanggap na rin daw ng Pangulo ang bahagi ng kanyang mana mula sa kanyang mga magulang noong nakaraang taon. Samantala, kung tumaas ang net worth ni Pinoy, lumabas naman na si Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pinakamayaman sa Kongreso na may 1.3 billion pesos ang kanyang net worth. Siya lang din po ang bukod tanging bilyonaryong kongresista. Habang may pinakamababang net worth naman ang sa mga mababatas, si anak Vice Representative Rafael Mariano na nasa mahigit 75,000 pesos ang kanyang net worth. Samantala, hindi lang China at Pilipinas ang nagkakainteres sa panatag o Scarborough Shoal dahil pati ang Taiwan, inaangkin na rin po ito. Huangyan Island din ang tawag ng Taiwan sa Scarborough at maliban dito, inaangkin din ng Taiwan pati ang mga isla sa Spratlys sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Agence France Press, mismong ang Defense Minister ng Taiwan ang nagsabi na may binuo na raw silang isang Special Airborne Unit para ipagtanggol ang pag-aangkin nito sa Spratlys. Airborne Fast Response and Maritime Support daw ang tawag nila dito at inaasahang lalapag anumang oras sa Taiping Island o Itu Aba Island, ang pinakamalaking isla sa Spratlys. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang DFA kaugnay sa pahayag ng Taiwan. Ang palasyo naman iginigiit na Pilipinas ang may-ari ng panatag o Scarborough Shoal at may pasihan daw ang pag-angkin dito. Dami na Dumami. Medyo nagaling sila. Meron na rin Vietnam. Mga natin meron din. Oh, I'm sure may mga habol pa dyan. Kasi alam ko madami Pwede pala nga sabihin nakiklaim natin dyan. to Pwede pala eh. Sabihin mo lang, iyo, di ba? Padala ka nila aeroplano, barko, yan. Marami na tayong katitigan. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Isang taxi ang sumalpok sa isang bus sa Mandaluyong City. At pag-amin po ng driver ng taxi, nakatulog siya kaya siya na-aksidente. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, mag-alas 4 madaling araw na sumuot ang huso ng isang taxi sa puwet na isang pamasaherong bus sa may EDSA southbound lane, kanto ng Rochester sa may Ortigas. Sa lakas ng pagkakabangga, tanggal ang hood na naturang taxi, basag pa ang kanyang windshield. Kaya ganoon na naman pasalamat ng taxi driver Rhea nang makalabas siyang buong-buo pa ang kanyang pangatawan. Animoy isang bangungot daw ang nangyari pagkat literal pala siyang nakatulog sa pagmamaneho. Bagamat napunit ang bumper ng bus, wala naman nasaktan sa mga sakay nito. Paulit-ulit